Patuloy mga minamahal, tayo dadako na po sa ating pagkikinig o pag-aaral ng banal na salita na ating pinakamahal na Pais. Kaya minamahal, ating ihanda ating mga pakinig, ating ihanda ating mga banal na kasulatan, mga minamahal, upang masundan po natin ang bawat talata na ating pag-aralan sa banal na kasulatan sa hapong ito. Kaya narito po, akin ay binibigay pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Caloya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang God. Bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon, mga minamahal. Tayo po yung panandali ang manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po yung napupuri. Nagpapasalamat po kami malapang noon sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin sa araw na ito na muli ka naming napapurihan, nabigyan ng kalatian, malapang noon at kami po ay nakapaglingkod sa iyo sa araw na ito. Salamat po sa mga kapatiran po namin, nakasama po namin sa iyong banal na gawain, lalo tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At dalangin po namin na pagpalain mo po ang mga salita mong kami mapapakinggan. Patuloy po kayong mangusap sa amin, malapang tulungan mo kami, malapang noon na aming may sagawa, malapang ng mga salita, hindi lamang kami tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, malapang noon kayong maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, maging pagpapala sa bawat isa sa amin naping sinasaway, ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamalapang na minamahalabang inihanda po natin ang ating pambungad na talata. Dito sa Mateo 19, talatang 27 hanggang 30, nagpapaabot po ko mga minamahal ng pagbati sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga minamahal nating mga manggagawa, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga kapatiran, mainit at matapat, na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, at gayon din sa ating mga webcast viewers, mga kapatiran natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran sa ibayong dagat, maligayang panonood at pakikinig po sa inyo. Gayon din, nagpapabot po kong dobleng pagalang sa ating minamahal ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda, our beloved pastor, sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan muna natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon na minamahal. Kaya libuksan natin ang ating pambungad na talata, maminamahal. Matthew chapter 19, verse 27 up to 30. Dito po sa Mateo Kapitulo 19, talatang 27 hanggang 30. Na magkagayoy sumagot si Pedro, yes, amen. Sumagot si Pedro, sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkaupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalulatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana na walang hanggang buhay. Datapot maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna. Amen. 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 Maminamahal ang ating paksa, pamagatan po nating the reward of following Jesus. Ang gantimpala ng pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. The reward of following Jesus. Alam nyo, maminamahal, dapat nating malaman na ang kaligtasan, ito po ay natatamo sa pamagitan ng biyaya. Ang kaligtasan natin, tinanggap natin, maminamahal, sa biyaya, sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Wala tayong ginawa. Amen? Kung meron man tayong ginawang mabuti nung unang panahon, maminamahal, kaya tayo napunta sa banal na gawain. Kung meron man tayong natulungan tao, kaya tayo napunta sa banal na gawain, hindi yan ang nakapagligtas sa atin. Amen?
Sa kaligtasan natin, mga minamahal, wala tayong effort. Wala tayong ginawa. Kasi sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Efeso 2, 8 at 9, tayo naligtas sa biyaya at ito'y sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil sa ating mga gawa, upang sinuman ay huwag magmapuri. Amen? Kaya nga sa kaligtasan, mga minamahal, wala tayong ginawa kundi manampalataya. Wala tayong effort. Amen? Wala tayong ginawang sakripisyo. Wala tayong ginawang anuman. Bakit tayo naligtas? Wala. Yan ay ginawa lahat ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa krus. Para tayo'y maligtas, sumampalataya lang tayo. Amen? Pero sa pagtatamo ng gantimpala, mga minamahal, sa pagtatamo ng gantimpala, kinakailangan itong pagsumikapan. Kinakailangan natin itong ipagtrabaho. Kinakailangan natin gawing itong priority. Amen. Biro nyo, mga minamahal, sa kaligtasan, wala na nga tayong ginawa. Tapos, doon sa reward, wala pa rin ba tayong gagawin? Pero umaasa tayong gagantimpalaan. Sa pagtatamo ng gantimpala, mga minamahal, sinabi ng Biblia, ito'y kinakailangan pagsumikapan. Kinakailangan itong, mga minamahal, ipagtrabaho. Kahit sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Kasi sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, narito, sabi ng Revelation chapter 3 verse 11, kung mababasa niyo diyan, mga minamahal, sinabi ng talatang yan, na ang gantimpala, mga minamahal, ay sabi, ako'y dumarating na madali. Ako'y dumarating na madali, pangawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ito na yung gantimpala natin, yung putong. Amen? Kaya nga, ito'y kinakailangan gawing priority. Kinakailangan pagsumikapan at kinakailangan ipagtrabaho. Amen? Hindi natin kakamtin, mga minamahal, hindi tayo magtatamo ng gantimpala kapag hindi natin ito pinagsusumikapan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 3, verse 7, italo natin ng 13 and 14. Mga minamahal, si Apostol Pablo, ito po'y isang larawan ng isang mananampalataya na gusto niya, mga minamahal, makamtan ang dakilang gantimpala. Hindi siya nagpapatumpik-tumpik. Ang sabi ng Biblia, siya'y nagtutumulin. Talagang ginagawa niya lahat ng paraan, mga minamahal, para marami siyang matamo na gantimpala pagdating niya sa piling ng Diyos. Sabi, siya'y nagtutumulin sa dakilang gantimpala. Basahin natin ang Philippians 3:7, talo ng 13 up to 14. Sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7, talon sa 13 hanggang 14. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, dadapot isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at inutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Grabe kasipag ni Apostol Pablo, mga minamahal. Ang mindset niya, mga minamahal, ay yung dakilang gantimpala. Sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Talagang napakasipag niya, napaka-aktibo niya, mga minamahal. Walang nakapigil sa kanya para maglingkod sa Diyos, para gumawa ng gumawa sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang nakapigil sa kanya. Amen? Katunayan, maminamahal, lahat
ng lahat ng pakinabang kay Apostol Pablo, maminamal iniwan niya ang kanyang profesyon. Siya po'y abogado, maminamal ang kanyang profesyon, ang kanyang posisyon. Ang kanyang posisyon, maminamal, siya po ay leader siya ng Hudyo, Pariseyo. Pariseyo, ibig sabihin may mataas na katungkulan niya. Kumbaga sa simbahan natin sa ating kinagisnan, obispo, bishop. At sa estado, maminamahal, siya ay member ng Sinadrin. Sa panahon natin, yun ay Senado. Ibig sabihin, senador din siya. Abogado, obispo, at senador. Pero sabi ng Biblia, lahat ng bagay na yan ay inari niyang kalugian. Ginip up niya yan, maminamahal. Ang profession, ang position, ang riches, ang power, higit sa lahat mga minamahal, ang mga bagay dito sa lupa. Ang sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala. Wala siyang pinalalagpas, maminamahal, na makagawa sa gawain ng Diyos. Sinusunggaban niya yung pagkakataon na makapaglingkod. Imagine, nakakulong na siya, maminamahal, walang nakapigil sa kanya. Patuloy siyang gumagawa, maminamahal, para makapangaral ng Ebanghelyo. Nagsusulat siya. Nung malaya siya, nangangaral siya, maminamahal, naglilibot siya. At nung nakulong siya, patuloy ang pangangaral niya sa pamagitan ng pagsusulat. Kaya nabuo, maminamahal, yung Roma. Yung Roma hanggang dun sa Pilimon. Yan ay sinulat niya nung siya'y nakakulong. Tuloy-tuloy siyang nag-iebanghelyo, maminamahal, sabi, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, maminamahal, habang nandito tayo sa mundo, lagi kong sinasabi sa inyo, para tayong nasa isang kuweba. Para tayong nasa isang kuweba, na ang kuwebang yan ay punong-puno ng kayamanan. Dalin mo na lahat ng gusto mong dalin, pero isang beses ka lang kukuha, hindi ka pwedeng bumalik. Dalin mo na, napakaraming, isipin mong nandun ka sa isang kuweba, na nandyan na lahat ng kayamanan. Ang mga diamante, ang mga brilyante, ang mga ginto, ang mga perlas. Lahat ng mga mahalagang hiyas, pwede kang kumuha. Punuin mo lahat ng laman ng bulsa mo. Pero pag lumabas ka, huwag ka nang bumalik. Hindi pwedeng bumalik. Isang kuwaan lang. Amen? Ganun ang kalagayan natin ngayon habang nandito tayo sa mundo. Makagagawa tayo ng lahat ng paraan para pagdating natin sa langit, marami tayong gantimpalang ibibigay ang ating mahal na Panginoon. Yung sinasabi ko sa inyong kayamanan, mahalagang bato, mahalagang diamante, brilyante, katumbas yan ng gantimpala. Pag lumabas ka na dito sa mundo, namatay ka na, hindi ka na pwedeng bumalik at sabi mo, mahal na Panginoon, wala pa pala akong nagawa. Ewan ko ba? Bakit nung nandito ako sa lupa, pa-easy-easy lang ako, pa-dikwa-dikwatro lang ako, pa-amen-amen lang ako, tatayo, uupo, uuwi lang ang gawa ko. Kulang pa pala yung ginawa ko, babalik muli ako. Hindi na. Hindi ka na pwedeng bumalik. Pagkatapos mong umalis sa mundong ito, wala na. Hindi ka na pwedeng bumalik para gumawa uli dahil kulang pa ang ginawa mo kasi titimbangin yan. Titimbangin yan ng Diyos. Sabi ng Psalm 62, verse 10, binabayaran ng Diyos. Binabayaran ng Diyos ang ating mga ginagawa. O verse 12, sabi ng Psalms, basahin natin ng Psalms 62, verse 12, tapos itaas ng verse 9. Dito po sa Awit, chapter 62, verse 12 and 9, sabi po, sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Dito po sa 9, tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Sa mga timbangan ay sasampa sila,
silang magkakasama ay lalong magaang kaysa walang kabuluhan. Amen. 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 Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na tunay na babayaran ng Diyos lahat ng ating ginawa. Amen. Lahat ng ginawa mong paglilingkod sa Diyos, may naghihintay na gantimpala. Kaya sabi ko sa inyo, ang kaligtasan wala kang gagawin, manampalataya ka lang. Pero sa gantimpala, kailangan mo mag-uubos ng effort. Kailangan mong gawing priority ang paglilingkod sa Diyos. Kailangan wala kang sayangin pagkakataon dahil pagkatapos mo na lumabas sa mundo, hindi ka na pwedeng bumalik. Kasi titimbangin ang iyong ginawa. Pag mas matimbang, maminamahal ang iyong pagpapahinga. Sabi nga, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Titimbangin yung ginawa mo. Kung ginawa mo para sa Diyos, mas mabigat yung ginawa mo para sa sarili mo. Puro sa'yo, puro sa'yo. Nagtrabaho kayo sa ibang bansa ng 20 taon, kung maglingkod ka sa Diyos, buwan lang. Dumalo ka 4 times a month lang. Pero pag nagtrabaho ka sa ibang bansa, inaabot ka ng 10 taon. Inaabot ka ng maraming taon. Titimbangin ka dun. Sabi nga ng Daniel chapter 5 verse 27, tinimbang ka, ngunit kulang. Pag mas marami ang ginawa mo para sa sarili mo, hindi para sa Diyos, sabi, ikaw ay malulugi. Kapag ang iyong gawa ay nasunog, sabi, ikaw ay malulugi. Lahat ng gantimpala na nakalaan sa iyo, masusunog. Tapos sasabihin mo, Panginoon, babalik ako. Hindi ka na pwedeng bumalik. Kunin mo na lahat ng dapat mong kunin habang nandito ka. Yung mga namatay ngayon, maminamahal, na nagpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Diyos, ang daming sinayang, ang daming pinabayaan na opportunity para makapaglingkod sa Diyos. Gustong bumalik ang mga Panginoon, pakiusap kahit 1 taon lang. Hindi ka na pwedeng bumalik. At tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ngayon habang nandito tayo sa sanlibutan, para tayong nasa kuweba ng punong-puno ng kayamanan. Dalhin mo na lahat ng magagawa mo. Lahat. Kunin mo na lahat ng pwede mong kunin, lahat ng kaya mong dalhin. Kasi pag lumabas ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Ganon ang kalagayan natin. Kaya nga huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang magsayang ng oras. Dito sa banal na kasulatan, maminamahal, bakit may mga mananampalataya na hindi makasunod sa mahal na Panginoon? Ano yung humahadlang? The hindrances of following Jesus. Basahin po natin yung mga talata. Lucas 9:57 hanggang 61. Basahin po natin mga talata. Dito po sa Lucas, Kapitulo 9, ang talatay 57. 57 hanggang 61. At paglakad nila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sura, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapot siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapot sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapot yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba naman nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapot pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. 62. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. 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 Yan ang mga hindrances. Unang-una, mga minamahal, yung willing. Willing, but not ready. Willing siya. Alam nyo, napakagandang ugali para sa isang mananampalataya, yung tinatawag na willingness. Kasi maraming mga tao ngayon walang tinatawag na willingness. Para silang mga pako, kailangan pukpukin mo. Walang willingness. Walang kusang loob. Pero ito, maminamahal, willing. Biro mo siya mismo nagpresenta. Mahal na Panginoon, susunod po ako sa iyo.
Talagang willing siya. Pero ang problema sa kanya, hindi siya handa. Willing but not ready. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, ang mga sura, may mga lungga. Ang mga ibon, may mga pugad. Pero ang anak ng tao, wala man lang matulugan. Wala man lang unan. Ang mahal na Panginoon, nung nagkatawan tao, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, ang Diyos, mga minamahal, na ang bahay ay mansyon, napakalaki, ang kalsada ay ginto, ang mga haligi at ang mga pader ng ating tahanan sa langit ay pawang malagang bato. Noong nagkatawan tao siya, mga minamahal, dinanas niya yung nararanasan nating walang makain. Buti nga tayo may tulugan pa eh. Ang mahal na Panginoon, walang matulugan. Sa loob ng 33 years. Kaya minsan may mga tao nagrereklamo sa Diyos, malapang bet unfair ka. Bakit hindi nilang pantay-pantay na ginawa mong mayaman? Bakit hindi nilang pantay-pantay lahat? May mga magaganda ang buhay. Bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Bakit may mga taong inaapi at mayroong mga taong nang-aapi? Mga minamahal, nung ipinakita na malapang ng kanyang pagkakatawan tao, siya ay nagkatawan tao, pinakita niya, maminamahal, na dinanas niya yung hirap na nararanasan ng mga mahihirap. Ipinakita niya doon na hindi malaga ang kayamanan. Ang pinakamalaga ay yung magandang relasyon mo sa mahal na Panginoon, sa Diyos. Amen? Biro mo, pati unan wala ang mahal na Panginoon, bato lang ang hinihiligan niya ng ulo. Amen? Samantalang tayo, minsan yung unan natin, mga minamahal, napakalambot. Cotton pa. Tapos, pagbukas, paggising mo, hindi mo lang nagustuhan yung pagkain, nagre-reklamo ka pa. Amen? Nakahiga ka na sa mga masarap na higaan, malamig na tulugan, magandang bahay, tapos pagtingin mo, hindi mo nagustuhan yung ulam. Katulad yung anak ni Henry C. Hindi niya nagustuhan yung niluto ng katulong niya. Muntik pang barilin. Yun yung pagkakaiba ng mayaman tsaka mahirap. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, maminamahal, napakalaga ng willingness, pero kung maglilingkod ka sa Diyos, dapat ihanda mo ang sarili mo sa sakripisyo. Sabi ng Philippians 1:29, hindi tayo tinawag ng Diyos para manampalataya lamang, kundi magtiis din. Amen? Nung sinabi ng mahal na Panginoon, ang mga sora ay may mga lungga. Ang mga ibon ay may mga pugad. Pero ang anak ng tao ay walang unan, walang mahiligan, pati ang kanyang ulo, walang unan, wala siyang mahiligan. Hindi na siya sumunod. Amen? Ito yung mga Kristiyanong mainit ngayon, bukas malamig na. Naglalagablab talaga sa paglilingkod, willing na willing. Panginoon, nasaan ang kusada? Saan? Talagang atat maglingkod. Pero pag may sakripisyo na, may mga ayuno na, may mga pag-uusig na, Panginoon, babay muna ha, kasi kailangan kong magtrabaho. Yun yung mga Kristiyanong ningas kugon. Naglalagablab ngayon, bukas malamig pa sa ilong ng pusa. Amen? Ito yung mga, sabi ng Biblia, katulad ni Dimas. Si Dimas, bakit isang beses lang nabanggit yung pangalan niya sa banal na kasulatan? Si Dimas, napakainit sa Diyos. Karakadaka naging misyonary. Bagong mananampalataya, hindi siya kabilang sa apostol, hindi siya kabilang sa disipulo, pero nakasama ni Apostol Pablo mangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, talagang willing siya. Pero sabi rito, pagdating ng trials, tinalikuran niya ang paglilingkod sa Diyos because siya ay willing but not ready. Basahin natin yung tungkol kay Dimas, 2 Timothy 4, verse 10. Ikalawang mga Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 10. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas,
palibas ay iniibig niya ang sanlibutan ito. At napasa Thessalonica, si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay nasa Dalmacia. Amen. Amen. Si Dimas, mga minamahal, pinabayaan niya ang kanyang ministeryo. Tumalikod. Bakit? Siya ay willing but not ready. Kaya nga hindi siya kilalang mga hindi siya kilala. Minsan lang nabanggit ang pangalan niya kasi talagang biro mo isang dakilang pribileyo na gamitin ka ng mahal na Panginoon, baguhan lang siyang Kristiyano. Nakasama niya sa pangangaral ang mga disipulo. Sila Saint Paul, mga the great evangelist. Nakasama niya, tapos iniwan niya sa ere. Kasi inibig niya ang sanlibutan. Bakit napasama siya sa mga naunang mga mananampalataya, sabi nga, mga pillar of church? Kasi yung willingness niya. Hindi siya mapapasama sa mga ganong mga batikang mga mangangaral kung wala yung willingness. Amen? Pero hindi siya ready. Kaya iniwan niya. Nung naranasan niya yung naranasan ni Apostol Pablo na ang pangangaral ng Ebanghelyo, minsan ay mag-aayuno, minsan ay babatuin, minsan ay uusigin, minsan lalakad ng malayo. Sabi niya, ayaw ko na. Iniwan niya na si Apostol Pablo. Pumunta na sa Thessalonica. Ibig sabihin, pumunta sa lugar ng marangya. Yan po ang problema, maminamahal. Pangalawa po yung tinatawag na baligtad naman ito. Ready but not willing. Baligtad naman. Ito, ready to. Kasi mismong mala Panginoon ang tumawag sa kanya. Sabi niya doon sa Kristiyano na halika, sumama ka sa akin. Kasi nakita ng mala Panginoon yung kanyang potential. Nakita niya yung skills. Nakita na ng mahal na Panginoon yung talento ng taong ito. Kaya sabi niya, halika, sumama ka sa akin. Ready siya, talagang handang-handa. Marami siyang talento na pwedeng gamitin sa Diyos. Marami siyang mga skills na maging tamang-tama para sa gawain ng Diyos. Pero, hindi siya willing. Baligtad siya nung isa. Wala siyang willingness. Amen? Kaya ang ginawa niyang pinakadakilang alibay, ito yung alibay na talagang hindi mo pahihindian. Sabi niya, mahal na Panginoon, yung tatay ko patay. Siyempre, pag yun ang idinailan sa iyo, talagang mababagbag ang kalooban mo, sige, pumunta ka na. Wala nang pinakamagandang alibay, kundi yung mamatayan ka. Sabi niya, mahal na Panginoon, yung tatay ko nakaburol, ililibing ko muna. Pero actually, alibay niya lang yun kasi yun ang pinakamagandang alibay para hindi ka makasunod. Amen? Pero hindi siya nakalusot sa mala Panginoon. Sabi sa kanya ng mala Panginoon, pabayaan mong ang patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Tayo ay mangaral ng Ebanghelyo. Amen? Ano ibig sabihin ng patay? Yung mga taong wala pa kay Kristo, mga patay na yan. Tayo buhay, meron tayong Espiritu ng Diyos. Yung mga patay, maglibing sa kanilang kapwa patay, physical death, tsaka spiritual death. Yung mga hindi Kristiyano, ilibing nila yung patay sa physical. Para pareho silang patay. Yung patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Pero tayo, buhay tayo sa harapan ng Diyos, huwag nating ubusin ang oras natin sa mga patay na gawa. Amen? Yun po ang problema, maminamahal, yung ready but unwilling. Maraming ganun. Maraming mga ganung Kristiyano, maminamahal, pagkatapos matutong gumagitara, matapos natutong tumugtog, matapos subugin ng Diyos sa gawain, pero handang-handa na para sa lahat ng gawain, pero hindi sila willing. Nawawala yung willingness. Amen? Pagkatapos sila, mga minamahal, sabi nga ng Banal na Kasulatan, tinawag tayo ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Amen? Bago tayo tinawag ng Diyos, wala tayong alam. Bago tayo tinawag ng Diyos, mga minamahal, hindi pa tayo karapat-dapat. Sabi ng Biblia, tinawag niya ang mga karapat-dapat upang gawin niyang karapat-dapat.
Pagkatapos mong tawagin, kasi pag tinawag ng Diyos sa mga karapat-dapat, magmamalaki yan. Magmamalaki yan. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 27 and 28, pinili niya ang mga taong hamak. Pinili niya ang mga duka. Pinili niya ang mga walang kabuluhan upang pawalang halaga ang mga may kabuluhan. Pinili niya ang mga mangmang para hiyain ang mga marurunong. Pinili niya ang mga mahihina sa sanlibutan upang hiyain ang mga malalakas. Ibig sabihin, pinili niya yung walang maipagmamalaki. Amen? Yung mahina, yung walang potensyal. Pero, mga minamahal, pagkatapos mong tawagin, tsaka kagagawin ka rapat-dapat. Huhubugin ka ng Panginoon. Lililuking ka. Gagawin kanyang karapat-dapat para sa kanyang banal na gawain. Pero pagkatapos ng hubugin, pagkatapos niyang matuto, biglang mawawala ang willingness. Sinabi ko nga sa inyo, kung maiintindihan natin na ang gantimpala ng Diyos ay dahil sa ating mga gawa, wala tayong sasayanging oras. Doon sa pastoral house, maminamahal, doon sa mga bagong mga workers pa kami, talagang atat na atat kaming magpagamit sa Diyos. Talagang gustong-gusto namin pati sa pagpapaawit, talagang nag-aagawan kami sa pagpapaawit. Minsan, sasabihin namin doon sa kasama namin na isang oras na nagpapaawit, ayaw pang bitawan yung mikropono. Basang-basa na ng laway, ayaw pang bitawan. Bubulungan namin, Brad, tawag ka. Tawag ka ni Malapastura. Pero totoo, hindi man tawag. Para lang makahawak din kami ng mic. Tapos sa pagpipreach, nag-uunahan kami mag-preach. Mami, inutusan kami ng Malapastor sa patay. Brother Boy, brother niya, sa Celso, inutusan kami. Nag-aaway pa kami pa kung sino magpipreach. Ako magpipreach. Ako tinawag eh. Ikaw nga tinawag, pero ako kaya sinabi ni Malapastor mag-preach. Hindi, ako magpipreach. Nag-aagawan kami. Yung isang kasama namin, gustong mag-preach. Pagdating doon sa sementeryo, tumakbo na kagad. Nung nakita may ililibing, nag-preach na agad. Mamaya, hindi pa siya tapos magsalita. Iniwan na siya ng mga tao, nilibing na. Yung pala, hindi pala yun yung patay natin, hindi pa yun pala kapatiran. Nagtaka siya pagtingin niya, nandun na kami doon sa totoong kapatiran. Ang ganda ng seremonya. Naisan ako nitong mga tuha. Kamot siya sa ulo. Ganon kami kagigil, maglingkod, magpagamit. Amen? Pati sa instrumento, nag-aagawan sila. Mga workers doon, nag-aagawan sila. Grabe ka willingness. Amen? Dito, minsan tumutugtog mag-isa, may multo yung aming organ. Walang humahawak. Tok, 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 tok. Pagtimulang tao. Pati sa pagpapaawit, minsan kahit bata na lang, kung pwede lang magpaawit yung mga ganito kaliit, talagang walang willing magpaawit, walang willing tumugtog. Nawawala yung willingness. Hindi natin alam, bawat oras, bawat sandali, napakalaga para sa atin. Kasi nga, para tayo nandun sa kuweba na punong-puno ng malaking kayamanan. Dalhin mo lahat ng madadala mo dahil pag lumabas ka, wala ka nang madadala. Hindi ka na pwedeng bumalik para kumuha uli. Amen? Kailangan ng willingness. Sinabi rito, maminamahal, kung mababasa natin ng Galatia 6:9 tsaka 2 Chronicles 15 verse 7. Basahin natin. Dito po sa Galatia, chapter 6, verse 9, sabi po, "At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo mga gihimagod." Dito po sa ikalawang Kronika, chapter 15, verse 7, sabi po, "Ngunit magpakalakas kayo at huwag manlata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin." Amen. 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 Sa English, be ye strong. Be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. For your work shall be rewarded. Huwag kang manghina, huwag manlata ang kamay mo. Lagi na lang ako. Pag inutusan mo, ako na naman. Ako na naman.
dapat nga matuwa ka. Bakit? Lagi kang nakakaipon ng malaking gantimpala sa langit. Ang nangyari, yung ibang mga Kristiyano, dahil walang willingness, parang utang ng loob pa ng Diyos na ginagamit sila. Parang utang na loob pa ng Diyos, yung gamitin sila. Tignan niyo mga minamahal. Sabi nga ng mala pastor, kahit ikaw ay pagputol-putulin, kahit ikaw ay gawing giniling, hindi mo kayang ibayad sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa iyo. Niligtas ka, pinatawad ka, nagkatawang tao siya, iniwan niya ang kanyang magarang trono, iniligtas ka, sinagip kanya kumbaga sa nalulunod, siya ang personal na tumalon sa dagat para iligtas ka. Hindi na siya naghanap ng ibang tao, siya na mismo. Sinagip ka, kaya nga, kulang pa ang buhay natin para ipaglingkod sa Kanya, tapos wala kang willingness. Amen? Napaka-importante ng willingness, mga minamahal. Amen? Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19, kung kayo ay magkusa at maging masunurin, ay kakain kayo ng buti ng lupain. Amen? Ibig sabihin, tatamasain nyo ang pagpapala dito sa lupa. Amen? Kakain kayo ng buti ng lupain. Ibig sabihin, pagpapalain kayo ng malapang kung kayo maging kusa at maging masunurin, yung magkaroon ka ng willingness. Amen? Tignan nyo sa Biblia, mami na mahal. Bakit gayon na lamang ang pagtatanong nila Apostol Pablo, Panginoon, anong makukuha namin? Narito, iniwan namin lahat. Iniwan namin lahat, mahal na Panginoon. Anong naghihintay sa amin? Anong gantimpala para sa amin? Bakit gano'n na lang? Bakit? Tignan niyo kung paano nagsakripisyo ang mga alagad noon. Mateo 4:19 up to 21. Basahin natin. Up to 22. Dito po sa Mateo Kapitulo 4, talatang 19 hanggang 22. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa huluhan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako roon, ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama na nagsisipaghayuman ng kanyang mga lambat at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay, iniwan nila ang daong at kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Amen. 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 Tignan niyo, mami na Malgano, binigyan ng importansya ng mga alagad ang espiritual kaysa sa minyal, kaysa sa hanap buhay. Habang nanguhuli ng isda, sila Apostol Pedro, si Apostol Pedro, barko yung kanyang panghuli ng isda, isang barko. Talagang sa larangan ng panghuli ng isda, si Pedro ang pinakamahusay na negosyante sa isda. Marami siyang tauhan. Tauhan niya lang sila James, sila John, ang mga ibang apostol. Si Pedro ang pinaka-manager nila. Pero nung sinabi ng mala Panginoon, magsisunod kayo sa hulihan ko, gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Sabi rito, karakadaka, iniwan ang lambat at nagsisunod sa kanya. Grabe ka willing. Willing talaga. Yun, ang tawag doon, willingness. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, mga Kristiyano ngayon, oy Brad, doon ka raw duty. May gagawin ako, oh. Maglalaba ako, no? Mag-aalaga ako ng bata, no? May ginagawa akong minyal, no? Biro mo yun. Mas pinahalagaan nila yung minyal, mas pinahalagaan yung material, yung mga bagay dito sa lupa. Sila, pera na, iniwan pa para sumunod sa mahal na Panginoon. Amen? Yung kanilang propesyon, iniwan. Apostol Pedro, Apostol Pablo. Iniwan nila yung profession nila kasi mas mahalaga sa kanila ang spiritual. Amen? Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, nung panahon namin mga workers kami, nag-uunahan kami. Mailista lang yung mas importante sa amin yung spiritual. Pag spiritual, talagang nagkakandara pa kami, talagang wala kaming daylan. Ang damit ko lang noon, mga minamahal, bali
nang nag-worker ako, yung suot ko lang, tsaka yung namumulot ako ng mga basahan dun sa pinanlalampaso ng mga kasama kong workers. Pag nakita kong medyo matino pa, nagtataka yung tagalinis ng sala. Pag apak niya, nawala na yung pinanlalampaso niya. Hindi niya alam, kinuha ko na, binabad ko na sa Clorox, nilabang ko na. Kinabukasan, suot ko na. Wala kaming ganong damit. Pero binihisan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kabila na wala kaming damit, wala kaming gaanong maisuot, pero hindi namin idinadahilan na wala kaming maisuot. Gagawa kami ng paraan. Kahit manghiram kami. Minsan nanghiram na lang kami pagkatapos na yung paalam. Nagamit na namin, "Uy, Brad, dinanap ko yan." "Uy, Brad, sinuot ko pala." Sinuot na muna namin bago namin naipaalam. Kasi ganun kahalaga yung magamit kami ng mahal na Panginoon. Ngayon, ang daming dahilan. Ay, mga Kristiyano ngayon, hindi nila sinusunggaban yung privilege. Nagagamitin ka ng mahal na Panginoon. Gusto niyang makita yung willingness mo. Pag willing ka, sabi nga, ang gusto, gumagawa ng paraan. Ang ayaw, hindi mauubusan ng dahilan yan. Pag ayaw niyan, wala kang magagawa diyan. Habang uutusan mo yan, gagawa ng dahilan yan. Amen? Pero yung willing, gumagawa yan ng paraan. Sabi, there's a will, there's a way. Amen? Kaya yun ang nakalulungkot ngayon. Pagdating sa langit, maminamahal, sabi ng Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 15, maraming Kristiyano ang kanilang gawa masusunog. Bakit? Wala yung willingness. Pag ang gawa mo'y nasunog, malulugi ka. Ikaw ang nakakaya. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 35, ang iyong kapurihan ay magiging kahiyan. Magiging kahiyan ang iyong kapurihan. Basahin natin yung mga talata. 1 Corinthians, idagdag natin, 13 hanggang 15, Proverbs 3:35. Sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13. 13 hanggang 15. 15 hanggang 17. Hanggang 15. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayumay tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos? 3:13 hanggang 15. 3:13, 14 at 15. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw ni yaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayumay tulad sa pamamagitan ng apoy. Amen. 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 Tignan niyo, maminamahal. Sabi, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sa pamagitan ng apoy. Lahat ng ginagawa mo, iyahayag yan. Sabi nga, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Amen? Ang ating gawa ay mahayag sa pamagitan ng apoy, at kapag ang gawa mo'y masunog, ikaw ay malulugi. Ngunit, ikaw ay ligtas. Ligtas ka pa rin, nasa langit ka pa rin. Pero sabi ng Proverbs 3:35, ngunit ang kapurihan mo, ang kalwatian mo, ay magiging kahiyan. Magiging kahiyan. Ikaw ang nakakaya sa lahat ng mga mananampalataya na binibigyan ng gantimpala ng malapang noon. Bawat isa sa kanila tumatanggap ng mga putong, crown of life, crown of joy, crown of glory. Iba't ibang mga corona, iba't ibang crown ang tinatanggap. Ikaw kahit man lang hair clip, naghihintay ka, Panginoon, ako saan?
ang kapurihan mo, ang kalulatian mo magiging kahihiyan. Hindi man lang natawag yung pangalan mo na bibigyan ng gantimpala kasi lahat ng ginawa mo nasunog because of yung wala kang willingness, wala kang kusang loob. Hindi mo binibigyan ng importansya higit sa lahat ang pagpapagamit sa Diyos. Ayaw mo, mga minamahal, na bigyan priority ang spiritual. Sabi rito, basahin po natin yung Proverbs 3:35. Dito po sa Kawikaan, chapter 3, verse 35. Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Amen. Amen. Magmamana ka ng kahiyan. Amen. Kaya nga yung mga wise na Kristiyano, dapat pag nanawagan ang preacher nyo, kailangan natin ng manpower sa church. Dapat sunggaban nyo yung ganyang pagkakataon. Yung ibang mga Kristiyano, wala. Pero pag sinabi, meron tayong trabaho. Ang sweldo, 350 isang araw ko. Sigurado, hindi pa gising yung may-ari na nanawagan, nandun na sila sa loob, kumakatok na pila-pila na. Pera lang yun. Amen? Pero, ang pinag-uusapan natin dito yung gantimpala. Yung dakilang gantimpala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagtutumulin. Nagtutumulin siya, hindi siya nagpapa-relax, hindi siya easy-easy. Sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako sa dakilang gantimpala. Talagang wala siyang sinasayang, talagang nagmamadali siya. Kasi alam niya, darating ang araw, mamamatay siya. At paglabas niya sa mundo, hindi na siya makabalik. Amen? Sabi niya, nagtutumulin ako sa dakilang gantimpala. Amen? Yung mga ibang Kristiyano, pa-relax lang. Darating na mala Panginoon, kung di pa darating, pwede naman bawiin ng Diyos ang buhay natin. Lalabas tayo sa mundo dito. Amen? Ang madadala lang natin ay yung ginawa natin para kay Kristo. Kaya nga, ang pinakakahiyaya pagdating ng araw, parang nanaisin mo pang wag nang mapunta sa langit dahil sa kahiyan. Pero mo, abang ka ng abang na bumabanggit yung pangalan mo, ba't ako hindi nabanggit yung pangalan? Kasi ang gawa mo nasunog. Amen? Ngunit ligtas. Ligtas ka, nandun ka sa langit, ligtas ka pa rin. Pero ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapurihan ay magiging kahiyan. Sabi sa Proverbs 3:35. Yan ang problema. Amen? Bakit may mga Kristiyanong hindi, mga minamahal, makasunod? Unang-una, ready but unwilling. Pangalawa, mga minamahal, yung pangalawa, ready but unwilling. Yung isa naman, willing but not ready. At ang pangatlo, yung half-hearted. The double-hearted. Basahin natin yung, balikan natin, yung Lucas 9:61 and 62. Ito yung double-hearted. Dito po sa Lucas Kapitulo 9, sa talatang 61 hanggang 62. At ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapot pabayaan mo akong pagpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. 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 Yung half-hearted. Half-hearted. Amen. Yung double-hearted. Lahat ng gagawin niya, papaalam niya sa asawa niya, sa anak niya, sa nanay niya, sa tatay niya. Pag halimbawa, inutusan siya, sandali lang po papaalam ako sa asawa ko. Pag sinabi may gagawin para sa gawa, sandali papaalam ako sa nanay ko. Sabi na Mateo 10:37, ang umiibig sa anak, umiibig sa asawa, umiibig sa magulang, nang higit pa sa Diyos, hindi karapat-dapat sa langit. Hindi karapat-dapat sa akin. Amen? Ang sabi ng Panginoon doon sandali lang Panginoon, magpapaalam lang ako sa kasambahay ko.
Magpapaalam din siya sa pamilya niya, maaaring sa anak niya, asawa niya, o sa magulang niya. Sabi ng malapang noon, walang nag-aararo na lumilingon sa likod, nakarapat dapat sa langit. Kasi sabi ng Biblia, iibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ng buong kaluluwa mo. Kailangan buo. Hindi pwedeng hati sa pamilya, hati sa Diyos. Kailangan iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo. Sabi ng Mateo 22, talatang 36 at 37. Iibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ibig sabihin, buo. Hindi hati. Hindi half-hearted. Amen? Sabi ng Biblia, para kang nag-aararo na lumilingon sa likod. Subukan mo mag-araro na nakalingon sa likod, makita mo, inaararo mo na yung kalsada. Yung kalabaw mo nandun na sa kalye. Amen? Walang nag-aararo na lumilingon sa likod, nakarapat dapat sa langit. Kailangan ibigin mo ang buong ng Diyos, ang buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Pagkalahati lang, sabi ng Biblia, half-hearted, yun magiging hadlang kung bakit hindi ka makasusunod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga, tumingin tayo sa reward. Sabi ng mahal na Panginoon, ang sinumang sumunod sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, ang sinumang nag-iwan ng kanyang magulang, ng kanyang anak, ng kanyang mahal sa buhay, ng kanyang bahay, ng kanyang bukid, alang-alang sa akin, ay ibabalik ko ng 100 beses. 100 folds. Amen? Ibabalik ng Diyos yan. At ito hindi naman literal na iiwan. Hindi man literal na iiwan yan eh. Siyempre, pag ayaw nilang dumalo, iwan mo sila. Ikaw dumalo ka. Amen? Kung mayroong paggagawa sa'yo, iwan mo sila. Gawin mo pinagagawa sa'yo ng Diyos. Amen? Iwan mo sila. Ibabalik ng 100 folds ng mahal na Panginoon. At ang sabi, at sa pagbabagong lahi, sabi, pag-uupo na ang anak ng tao sa kanyang kalatian, kayong mga nagsisunod sa akin, sabi, sitting with Christ in God's kingdom. Kayo'y kasama ko magsisiupo upang hukuman ang sanlibutan. Tayo ang magiging associate justice. Pag ginunaw ng Diyos, o pag dumating na sa white throne judgment, pila-pila na ang mga tao, nandun tayo nakaupo, sitting with Christ in God's kingdom. Kasama tayo sa associate justice. Amen? Nasa 1 Corinthians 6, verse 1 hanggang 3, tayo ang huhukom sa sanlibutan. Tayo magiging associate justice ng mahal na Panginoon sa white throne judgment. Kaya ngayon ang sinabi, sitting with Christ in God's kingdom. Kasama niya tayong magsisihukom. Dito kasi ang tanong si Pedro, kaya sabi niya, kayo'y kasama ko magsisihukom sa 12 lipi ng Israel. Ang 12 alagad, magsisihukom sila doon sa Israelita, sa 12 tribes of Israel. Pero tayong Gentiles, tayo ngayon ang hukom sa buong mundo, sa buong sanlibutan, maliban sa Israel. Tayong mga Gentiles, tayong mga nakakilala sa mahal na Panginoon na hindi Israelita. Amen? At ang sabi, kayong mga nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, kasama ko kayong maghahari, reigning with Christ in God's kingdom. Amen. At marami, sabi, ngunit marami ang nauuna ang magiging huli at maraming huli ang magiging una. Ang ibig sabihin niyan, yung palaging sikat, sila lagi ang pinakabida, sila palagi maminamal ang mga laging nakikita sa tuwing may mga mahalagang okasyon. Pagdating ng pagbibigay ng gantimpala, gagamit ka pa ng telescope kung saan sila, nandun sa huling-huli. Yung una, magiging huling-huli. Gagamitan pa yung telescope, asa na si brother? Lagi nagpapaawit yun, ang ganda nandun huling-huli. Pero ikaw, kahit maliit lang ang ginagampanan mo, taga-walis ka lang, taga-ayos ka lang ng bangko, ikaw ang unang-una. Ang mga, sabi, ang huli na magiging una at ang una magiging huli. Amen? Yun ang ibig sabihin ng
ang una magiging huli at ang huli magiging una. Ibig sabihin, dapat habang may pagkakataon, sunggaban mong magpagamit ka sa Diyos. Alam mo bakit dito sa outstation, gigil na gigil kami magpagamit sa mahal na Panginoon. Pag nandun kami sa Maynila, nandun lang kami sa Sagi. Sa gilid-gilid lang kami. Halos hindi kami magamit sa dami ng nauuna doon, sa dami ng mga skills, maraming mas talented. Kami, wala naman kaming talento. Nasa sulok-sulok lang kami. Taga-dilig lang kami ng halaman, taga-buhos ng CR. Ngayon, pag nasa outstation kami, gigil na gigil kami magpagamit sa Diyos kasi opportunity yun. Pagkakataon yun, magamit ka. Subukan mo pagdating sa Maynila, hindi mo magagampanan yung ginagampanan mo rito dahil ang daming talented doon. Ang daming masigit na karapat dapat magpaawit. Maraming masigit na karapat dapat magmangaral ng Ebanghelyo. Pero sa atin naman, ang pagkakaiba, pagdating ng araw, sila magiging uli, tayo nasa una. Pag ginagampanan natin ang galing sa puso. Amen. Kasi titimbangin ng Diyos yan. Hindi tinitignan ng Diyos yung kung ano yung laki ng ginagampanan mo. Ang tinitignan niya kung paano ka sumusunod, kung may willingness ka. Amen. Kung ginagawa mo na galing sa kaibuturan ng puso mo, buong pagmamahal sa Diyos, buong pagpapakumbaba, magiging una ka pagdating ng araw kahit ginagawa mo lang tagalinis ng kubeta. Pag ginagawa mo galing sa puso mo yan. Pero yung mga laging una, laging sikat, laging nakikita sa pulpito, yun ang nasa uli. Kasi hindi maalis yung magkakaroon ng pride yan, magkakaroon ng pagmamalaki. Minsan uutusan mo na ayaw pa. Sila naman, pagod na ako Wala na bang iba? Kaya pag nandito tayo, nasa outstation, gamitin natin lahat ng paraan para magamit tayo ng mahal na Panginoon. Kasi ito yung pinakamagandang lugar, pinakamalaking opportunity na makagagawa tayo ng makagagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. At dito tayo, kumbaga sa kuweba, sabi ko sa inyo, makakaipon tayo ng makakaipon ng kayamanan. Pagdating natin sa langit, maraming gantimpala ang ating tatamuhin. Amen. Kaya sa huling talata, basahin po natin huling talata, mahal, Colossians 3:23 up to 24, basahin po natin yung dalawang huling talata. Sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 23 at 24. Ano mang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Tignan nyo maminamahalan sabi, ano man ang ating ginagawa. Amen. Gawin natin maminamahal, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen. Sapagkat tayo, sabi, ano man ang yung ginagawa, ay gawin natin ng buong puso gaya sa Panginoon at hindi para sa tao. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon tatanggapin natin ang ganting mana sapagkat naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya inuulit ko, mga minamahal, para tayong nasa loob ng kuweba, punong-puno ng kayamanan. Mag-isip ka ng lahat ng paraan para magamit ka ng mahal na Panginoon. Huwag kang magsayang. Kasi walang taong matinong isip na nandun ka sa loob ng kuweba, punong-puno ng kayamanan, ayaw mong magdala. Paglabas mo, ay, magdadala ba? Akala ko kasi hindi babalik ka, sarado na. Hindi ka na pwedeng bumalik. Ganon ang buhay natin sa mundo. Kailangan gumawa ng gumawa, maglingkod ng maglingkod, magbigay ng magbigay, magpuri na magpuri, manalangin na manalangin, at higit sa lahat, magpagamit na magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ay, tumayo, maminamahal, at tumawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting, bakit ako maglilingkod? Bakit ako maglilingkod? Mang minamabasay, tayo sama magpuri. Bakit tayo dumako sa ating kahilingan, sa ating mga pangailangan. Sabi ng Biblia, maminamahal, pagkatapos natin magawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, gagawin naman ng Diyos ano man ang ating hinihingi. Umawit muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon.
sakit at ako maglilingkod sa iyo. Umawit tayo mga minamahal. Papurihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.